ahead. So what I have here is yung provided kong mesh sa inyo last week. No? So if you have completed at least 3 submissions or sa plates ninyo, especially do sa character, I have provided you some new base mesh, di ba? Para sa 3D printing is maging maayos yung file ninyo or maging maganda siya. So hanggang mangyayari sa following week is i-dress up natin siya. So sige, step 1, meron akong base mesh here. Hide ko lang, nag-duplicate ako. Step 1 is I will go to combine. So kapag nag-combine tayo, sir, bakit kinumbine ninyo? Kasi may mga nagtatanong pag nagta-target weld tayo ng butas na polygon. Pagka hindi sila naka-combine, take note, hindi mo siya mata-target weld kasi this two mesh or polygons is separate. So you have to merge that first, okay? So merge muna natin siya para maging isang polygon. So as you can see, yung wireframe niya is naging kulay green. Now, we can do a target weld. So ang gagawin ko is from torso to neck. Okay? Walang gagawa ng neck to torso kasi ang mangyayari is magkakaroon siya ng hunchback. Okay? So, ito yung look niya. Ito yung mali, Huwag niyong gagayahin to. So, what will I do is torso to neck. So, most of you, alam ko naman na marunong nang gumamit ng target weld, right? So, sa ilalim and dito sa side, press 3. Okay. Okay, next step. I-debox natin yung body. Kasi pag nag-press ako ng number 3, papansin nyo is parang medyo matalas pa yung nasa side. Eh, wala namang body na ganyan. Kahit nasabihin mo chibi yan, soft body dapat siya. Lalo na kapag ka-chibi. No? So, how do I fix that? Select ko yung dalawang edge and ipupush ko siya sa Z-axis and sa X-axis. Kumbaga, inurong ko lang siya. Right? And sa likod din, select the X-axis and then Z-axis. Push forward naman ko. So, most likely, makikita nyo, medyo payat yung character and wala na yung matalas na edge. So, yan yung ideal. And then, ito tayo ng duplicate special. Gagawin ko instance and make sure na ang Y is 1, Z, 1. Ang negative value lang natin is itong X-axis. Okay. So, kapag ganyan ang nangyari, ibig sabihin yan yung pivot point, reminder na dapat nakalagay sa navel. Kasi ang pivot point niya is nandito. So, dapat nandito siya sa gitna ng katawan. So, let me just delete this. Ayusin natin yung pivot point by going to Modeling Toolkit, clicking this, or pressing D. Papansin nyo, naging kulay blue yung highlight. Ibig sabihin, activated yung ating pivot point, edit pivot point. Then, ipupush natin siya doon sa pusod or sa navel. Kasi ito yung pinaka-center ng body natin. Ito yung pinaka-anchor point, yung pinakamadaling matandaan. So, okay, nandyan na yung ating pivot point. So, kapag umikot yung character natin, dyan yung ikot niya. Kasi kapag ang pivot point is nandito sa may bandang kamay, dito siya iikot. Okay, yan yung sense ng pivot point. Push natin dito. And hit apply. Instance, scale, negative. Translate and rotate. Lahat ng value dyan, wala. Okay, 0 yan. And press apply. So, kapag may awang, hayaan nyo lang, no? We are just working sa other half muna. So, save. Oops, di ko pa pala nasa-save to. Next is, punta tayo sa side. Na-fix na natin yung torso, right? This edges. And then, nag-duplicate special tayo.
And na-merge na rin natin yung vertex here sa taas, di ba? Nakapunta na tayo sa side. What will I do? Shape natin yung behind niya. Behind ng ating character. So, ayusin ko lang image plane. Sorry. So, lalagyan natin ng shape by simply, ahatakin lang natin yung edges. Outwards. Push natin. Push. Oops, I think isang edge lang much better. Sir, bakit wala po kayo provided may base mesh? Bakit yung ibang classmate ko meron? Most likely na late ka on that day. So, pag na-late ka on that day, ayun, I'm really sorry. I will be giving you base mesh unless meron kang reason or a special reason kung bakit ka na-late. So, ngayon, meron pa ditong parang ipet. No? Ang gagawin ko dito sa dalawang edge na to is push natin forward. But still, you can still continue yung ginagawa ninyong base mesh. Kung halimbawa medyo satisfied kayo sa look ng base mesh ninyo, pwede nyo siya i-continue. So, I have selected yung nasa front na edge and then push it back konti. Ito rin, konti. I think, press 3 if medyo okay. Yes. So, kapag ka male, syempre, you have to push it forward konti. So, since ang ating base mesh is female, let's push it inwards pa. Yan, so, medyo okay na siya. Next step, since female ang character natin, lalagyan natin siya ng special topology here sa may chest. So, first, lagay tayo ng edge loop. No? Ang ilalagay ko edge loop is dalawa lang. Take note. So, before that, ipupush ko muna tong isang edge na to pataas. Yan. Kasi, medyo na-OC lang ako na hindi siya pantay. No? Ito yung vertex. Tapos, ito yung vertex. Sa both ends. Pwede ko naman yan ipantay. Yan, di ba? Mas satisfying and yung flow ng polygon faces is much better. Check natin yung likod. Siyempre, ito din. Push natin up. Press 3, 1, 3. Yun, di ba? So, as I mentioned, magdadagdag tayo ng dalawang edge. Go to modeling toolkit and then modeling multicut. Hold yung control. So, go press number 3. Ilalagay ko siya sa lower chest or up lower torso. And dito sa middle. So, ang gagawin ko ngayon, hulaan nyo class. Siyempre, i-delete natin from our last session yung 4 na faces here. So, bakit? Para siya dun sa breast ng ating character. Ang gagawin ko, i-delete ko yan. And, take note, gagawa ko ng spear. Gawa tayo ng spear. Polygon primitives and spear. This one, yung orange, hindi nerves primitives. Walang gagamit ng nerves, okay? Polygon tayo. So, click nyo yung box. Once I click yung box, polygon sphere options, axis division, gawin kong 8 by 8. Sir, meron palang ganyan, hindi nyo tinuturo. So, medyo fast moving kasi tayo kapag nasa class tayo, kaya hindi ko tinuturo to. Usually, ang ginagawa natin sa class is pupunta tayo ng channel box editor and then sa inputs, i-adjust natin siya. Originally, 20 by 20 yan, right? So, pwede ka naman mag-adjust dito sa may channel box editor. So, 8 by 8. And, i-delete natin yung half sphere. So, you've guessed it. Ang gagawin natin is yung chest ng ating character. So, i-delete ko yung half face. And, i-rotate natin paharap. So, rotate 90 degrees.
Since yung rotate X natin is yun yung gumalaw, yun yung itatype ko. 90 degrees para accurate. Push natin to siya pataas. Kukunin natin yung form ng chest. No? Sir, sa male ba, ganyan din? No. Special case lang yung female. Kaya, female ang tinuro ko. Minsan kasi sa male, kapag chibi yung character, no need to put this special object. So, ilalagay natin siya here. So, forming yung breast. Okay. So now, okay na yan. I think, gagawin ko, i-combine ko yung dalawa. Kasi dalawang object yan eh. Ang gagawin kasi natin, magta-target weld tayo. No? Hindi mag-work ang target weld kapag dalawang polygons mo is hindi naka-merge. So, merge muna natin. Mesh. And then combine. And then, pwede na natin siya i-target weld. Sir, paano target weld ba? Ano ang target natin? From torso ba to spear or spear to torso? So, as you may guess, merong shape yung ating spear. Much better if ita-target natin is yung torso to spear. Okay? Delete ko other half. Rotate lang natin konti kasi facing this side yung breast. And then, and I think this is okay. Gagawin ko ngayon, ko-combine natin ulit. Sorry, no? Nirotate ko kasi to. Kasi hindi naman nakaharap talaga totally yung object dapat. So, dapat naka-rotate siya konti. So, gawin natin. Select yung dalawang mesh and then combine. Okay? And then, modeling toolkit. So, as I mentioned, from chest to this polygon. So, target weld natin dito sa taas. Itong side na to sa armpits. And this one is yung sa gitna. This one is sa lower torso. And then this one dito. And dito. Siyempre, ito rin lalagay natin. Okay, so most likely ganyan yung look niya. So, nakuha niya na yung pinaka-basic shape ng chest. So, syempre, iti-tweak pa natin yan. Hindi pa yan yung final look. Before natin i-tweak, meron dong triangle sa ating spear. Ang gagawin ko, kailangan natin i-delete yung edges. No? If I delete these edges, watch closely, magiging quads yan. That's why I like working by 8x8 spear or cylinder, 12x12, para kapag di-delete ko yung triangle sa taas, mas madali. No? So, ayun, na-avoid ko na yung triangle. Ang gagawin ko ngayon, duplicate natin siya. So, as you see, na nag-merge tayo ng object, yung breast and then yung body, lumipat na naman dito yung pivot point. So, ganun talaga si Maya. Usually, kapag nag-merge ka ng dalawang object, nare-reset yung pivot point niya kung saan yung pinaka-tamang distribution ng polygons. So, ito yung pinaka-average or yung gitna. So, gagawin ko, edit pivot, push natin yan papunta dun sa may pusod or sa navel. And edit, duplicate special. Yan. So, sir, nag-open po yung chest. I-fix pa rin natin siya. Okay? So, gawin natin. Reset ko lang to. Push natin pa-inside. So, huwag kayo matatakot. Alam ko na, sir, open yung chest. Huwag kayo magpapanik. I-fix pa naman natin siya. So, dalawa dito is ipupush natin pa up. Press 3. Yan. Punta tayo ng front. Yan. And siguro konting move lang dito. 3. Ayun. So, konting tweak lang. Medyo nakuha ko na siya. Right? So, it doesn't have to be perfect.
no? Push natin to pa front, konti. Yan. So, since dadamitan naman natin yung character natin, pwede nyo na itong isave yung base mesh ninyo. Pwede nyo yan gamitin yung binigay kong base mesh, yung pin-provide ko, right? So, feel free to dress it up. And kung lalaki yung character nyo, gawa kayo ng sketch as a now para ready na yung blocking stage. So, keep it simple. Kapag meron kayong character na halimbawa is medyo komplikado, ang daming armor, try nyo siyang isimplify. So, keep tweaking yung character base mesh ninyo. Okay, 3, 1, 3. Siguro ipupush ko tong leg pa. So, most likely, that's fine na. And, ang gagawin ko naman, last part is yung nandito sa abs. Punta tayo dito. Gawa tayo ng multicut. Isang multicut, isang edge. So, let me just open my CIIT. Nasa ibang drive ko pala siya. Anyway, so kailangan natin ng special topology here. No? So, nagdagdag ako ng isang edge. Sorry about that na medyo na-segue tayo. Nanap ko yung file. Hindi isang edge ay dadagdag natin. Ang gagawin ko, dapat dalawa. Answer dyan, i-bevel natin. Once na nag-bevel tayo ng edge, mahahati siya sa either dalawa. Pinaka-default is dalawa. Ayan, yung fraction, pwede nyo i-adjust. Okay? Siguro around dyan. Para balance yung faces dito. So, wag susobra sa 4 ang faces, ha? Wag yung gagawing OA, yung cuts. So, delete ko other half muna. And then, face. Select ko yung 4 and extrude. I-offset ko like this. Siyempre, yung face dito, di-delete natin. Delete. And yung edge dito, yung natira, yun yung ipupush natin pa side. Yan, di ba? So, either pwede ko to i-push in. Di ba? Ayan. Nakita nyo, magkaka-form siya. Pero wag naman yung sobrang OA, ano? Pero I think tama na yon. Huwag nyo i-push in ng masyadong intense. And then, pwede natin siya i-duplicate special ulit. Pag nagme-merge kayo, usually, yun nga, mawawala yung other side. That's normal. Then, yung edge dito, ina-normalize natin yung distribution ng polygons. So, ipupush ko to pa side. So, kagaya sa face, normalize nyo yung distribution ng face. Push natin ito pa taas, konti, and this one. So, 3, 1, 3. Siguro ito i-push natin to pa side, pa pasok pa. Yan, 3. And ito, push natin siguro pasok. Kapag may nakita kayo parang ipet, pag nag-number 3 kayo, like this one, pwede nyo yan i-push inside. Push natin din ito, inside, 3. So, it doesn't have to be perfect. Ang important dito is yung process, malaman ninyo. Ito yung pinaka-basic. So, ayan, most likely okay na siya. Oops, meron pa ditong parang naiipit. So, ano kaya nagkakos? Ito ata yan. Push natin to pa inside. And this one. Push pa natin pa pasok. Yan. I think this one, kailangan natin i-push labas. Okay.
Along the way naman, kapag ka nag 3D modeler kayo, especially pag human, nagre-retopologize na kayo, most likely dadaanan yung pinaka-important is sa face, no? And then yung body, yung sa limbs, ito kasi meron talagang special topology dito. Kaso lang kasi sa sobrang ikli ng time natin, hindi ko siya matuturo. Pero ito na yung pinaka-basic. And etong nasa sa knee or sa likod ng knee, yan, magwo-work yung ganyang topology kapag ka naglagay tayo ng bones dun sa ating character. So, wait lang. Check natin. I think medyo hindi okay itong temple shape. Push natin pa up. Push natin up. And this one up. Plus 3. 1, 3. And push natin outside. Yan. So, sisilipin nyo lagi pagka nagmo-model kayo kung okay ba yung shape niya. 1 and then 3. Tapos, ikot yung camera. Diba? Yan. I think eto masyado tong straight. Yung sa ilalim, hindi ko na sabi. Yan. Ayan. Tapos na yung ating base mesh. Pwede na natin siya i-dress up by sketching or blocking. So, most likely, kung meron akong time, no, ang imo-model ko yung simplified version ni Raiden. Kaso kasi, ang concern ko sa kanya, yung clothes niya. So i-avoid natin yung mga dangling clothes pagka nag-model tayong character. Ito kasi yung concern ko sa kanya. No? Yung dangling clothes. Kasi another rigging process kasi ito eh. So kung ito ang imo-model ko, mahihirapan ako. This one, nakita nyo yung dangling clothes. Please avoid nyo mo yung character design na merong ganyan. And yung hair din niya, mahaba. Sobrang haba ng hair. So yung rigging process baka tumagal. Instead na simple, tatagal siya. Most likely, ang gagawin ko is budget Raiden. Walang dangling clothes, pero cheapy. Make it look as close as possible. Siyempre, yung texturing part will be simplified then. Okay? So, mahaba kasi yung hair niya eh. So, another rigging or bones siya. So, okay. And then, for the final phase, ko-combine na natin tong character base mesh. So, gagawin ko, select ko yung dalawang mesh yan, then mesh, combine. Punta tayo ng top view, then vertex, box selection na sobrang small lang. Isa-select ko lang yung middle vertex, no? And then i-merge natin siya. So watch out closely kasi etong lips is baka magkaroon ng problem. So ang gagawin ko, time edit mesh, while selected yung vertex na i-merge ko, and then click merge. Ayun, may mga nag-merge. Kaso lang yung ibang part hindi pa. So by modifying yung merge distance threshold, siguro gawin natin 0.05. Nope, it doesn't work. Pag masyado mataas, ganyan yung mangyayari. Gawin natin 0.005. Ayun, nag-merge siya. Ito yung 0.1. Ito yung 0.05. So, most likely, ito rin yung gagamitin nyo. 0.005. Okay, always double check kapag nag-merge. Okay, nag-merge yung sa likod. And then yung top. Yan. Sir, meron pong triangle nakita ko nandun sa may likod. Okay lang po ba yan? Yes, okay lang po yan kasi hindi naman siya nakikita. And most likely, lalagyan naman natin ng buhok yung character. So, kapag tago yung triangle, much better. So, malalaman nyo rin siya na yung triangle, minsan sa character is hindi may iwasan. That's why tinatago siya sa mga parts na tinatakpan ng clothes, especially dito sa batok. Hindi dito sa baba, meron tayong triangle. Pero, mukhang okay naman siya. It will work naman. And then,
Gagawa tayo ng spear ulit para dun sa eyes. Oops, yung sa foot ko. So, i-shape nyo na lang na maayos yung sa foot. Sorry about this. So, yung usually, ang ginagawa ko sa foot is push natin that like this. No? Kaso lang hindi na naka-duplicate special. So, you need to fix yung foot ha. I-shape nyo siya. Huwag yung ganito kaliit. Sobrang deformed ng character natin. Kung mapapansin nyo, image plane natin is malaki yung head. Pero yung ginawa kong chibi is tama lang yung head. Hindi yung sobrang laki. Ano? Iwasan nyo yun. Huwag nyo gagayahin to. Pero up to you kung gusto nyo siyang gayahin. So, okay, back to spear. Gagawa tayo ng spear. Create, polygon, spear. Yan. Automatically, yan. Ang division niya is 8 by 8 kasi minodify natin yung attributes dito sa box. No? Ganun na magiging cost niya. So, ang gagawin ko, rotate natin paharap sa x-axis 90 degrees and scale it a bit. So, ilalagay ko siya dun sa may eyes, sa may gitna. Since 3D print kasi yung character natin, kailangan na merong polygon yung eyes. Hindi dapat hollow yan. So, siguro ganyan. Okay na yan. Press number 3. And then 3. So, pwede nyan i-flatten by scaling yung green axis or yung Z. Scale natin konti. Yan. Magwo-work pa rin naman yan kahit in-scale nyo. Yan. So, pwede ko yan i-duplicate sa other side. Duplicate natin. Lagyan natin siya sa other side. So, pwede yan. So, medyo creepy, no? Wala pa kasing emotion yung character natin. Wala pa siyang eyebrows. So, don't be squeamish. Ilalagay natin. Ano lang naman siya for the eyes, no? Lalagyan naman natin siya ng texture soon sa Substance Painter. Push ko lang forward. Konti. So, don't forget, meron akong pinost na Blender session sa November 2. I think do sa Discord. So, kung hindi kayo busy, please join in. And nabigay ko naman ata yung ating Discord channel where you can ask for help, no? Okay, most likely this is fine. Once you are fine, submit a screenshot, no? Screenshot, naka-wireframe object. And another screenshot dito sa back. And another screenshot siguro dito sa torso. Basta wireframe. Alright? And then, name your screenshot, Maya file, syempre yung surname, and then first name ninyo. Zip it, submit nyo sa akin hanggang Friday. So, reminder, yung mga utang ninyo sa first half ng ating midterm, kapag may kulang pa kayo, submit nyo na. Kasi I will be closing the submission to October 20. Sa first half yon. Okay? Kung ano yung kaya nyo, ipasa nyo. Kasi, iiwasan ko kasi na si student is mag-cram. Kasi nangyayari, kapag nag-cram si student, si instructor din nagka-cram. Hindi nahabol yung deadline. Okay? So, good luck on your activity. And kapag may questions kayo, post kayo sa Canvas or sa Discord.